galing ako sa SSS para mag-claim ng funeral and death claim ng daddy ko. So, ang haba ng pila. Dun kasi sa branch na to, alas 4 pa lang nakapila ka na kasi nagbibigay sila ng number kapag nasa mall ka na. Kasi nasa loob ng mall yung branch ng SSS. Yung unang punta ko dito, ang nangyari, pumila kami. Same time, alas 5. Pagdating sa taas, so itong guard, nagbibigay siya ng mga number. So, lumipas na yung 8, bigay siya ng number. So, kada move ng tao, kada papasok na sa loob, tsaka siya magbibigay ng number dun sa mga nakapila sa labas. So, pagdating ng alas 9 pasado, mga 9:35, mga ganun. 3 tao, agawa ko, hindi na siya nabigyan ng number. Ubus na daw yung number. So, sabi kapag hindi na kayo nabigyan ng number, balik na lang kayo bukas ha. So, syempre, nag-react kami lahat. So, yan yung peso ko. Yan ang harapan. Paikot doon sa SSS ang pila. Tapos, ito na yung pinakahuli ng dulo. Yan, malikod ko. Dito sa likod ko, pabalik dyan sa likod. Yan ang hindi nakakuha ng number. Imagine that, guys. Sa ibang branch kasi, pagdating mo doon, sabihin, let's say 6 a.m. or 7, nabibigyan na sila number sa lahat. Ang ginawa kasi nila, kung kailan 8 a.m. nakapasok na kami doon, 7:30 nakapasok na sila sa mall eh. Kung kailan nandun na kami sa loob, tsaka lang sila magbibigyan ng number, tapos pautay-utay. So, kung kaming mga nakapila na sobrang haba ng pila, hintay kami kung kailan mag-aalas 10 na, saka sasabihin sa amin na, hindi na kayo makakausap ha. Nag-react kami syempre mga nasa likod. So, paano na? Sana kanina pa sinabi, di ba? Ito, bumalik ako ngayon. Yung ikwento ko na isa, para yan sa nakaraan. So, maaga pa din ako. Ngayon, ang nangyari, nakapasok ako sa loob, nakakuha ako ng number. Pagdating doon sa may teller, di okay na. Naibigay ko na lahat ng mga kailangan kong requirements, ganyan. Kasi nakailang balik na ako so kinumpleto ko pa yon. Ang nangyari naman is ganito. Hindi kasi ako yung nakalagay na beneficiary ng tatay ko. Because during the time na nagkaroon siya ng SSS is ang nilagay niyang beneficiary was his brother na sumunod sa kanya. Ngayon, itong si Tito, gumawa na siya ng letter. Hindi na siya mangingialam or ganito whatsoever. Meron na siyang authorization letter na ako na yung magkiklaim. Kasi nga, ako naman kasi ang legitimate child. Pero ang SSS, ang sabi sa akin, wala kasi kaming form nito, ma'am. So, hindi pwede na kayo pa rin na mag-claim. Kung sino ang declared doon, siya pa din. Kasi sobrang tagal na ng panahon na nahuhulog siya Sa akin lang, buwan-buwan tayong kinakaltasan. Automatically, pagkasahod natin, pagkuha natin ng sahod, wala na yung pera na yun Nasa kanila na yun Bakit kapag ikiklaim na natin, napakahirap at ang dami ng proseso nila. Hindi pa ba sapat na may affidavit na binigay sa kanila, lahat ng dokumento, marriage contract, birth certificate, valid IDs, death certificate, ano pa bang kailangan? Meron pang authorization letter. Kasama pa yung ID na nagpa-authorize. Ano pa ba ang kailangan nyo? Sobrang hirap maging Pilipino. Sa totoo lang, sobrang hirap maging Pilipino. Ewan, kasi may proseso sila May proseso yung government natin kung paano nila makukuha yung mga hulog na yan. Bakit yung proseso kapag i-claim, napakahirap. Sobrang hirap. Imagine, napakadami kong inasikaso. Nakailang balik na ako sa SSS, iba-ibang branch. Ay, tapos, 1 month bago nila maasikaso yung correction ng name ng tatay ko. Bakit ganun katagal? May affidavit na nga. Tapos, tsaka lang ako makakapag-file ng funeral tsaka death claim kapag after nun. So, ano na? Oo, makiklaim naman natin yan Takes time lang, no? Kaya lang ang unfair lang talaga. Kasi, buwan-buwan, ayun na agad nag-reflect na agad sa kanila yung hulog Kinaltasan na agad tayo Tapos yung claim. Ano ba?